ito this is just something na na importanteng maunawaan natin na dapat mag-focus tayo dito sa sa issue na katulad nitong yung sinasabi na allocation. Ito tingnan ninyo ito. Ito. The Congress, no? Kasi maraming ni-reveal itong si Libiste. Isa na nga dito yung sinasabi niyang walang insertion. Although hindi niya dito sinabi sa interview na ito, walang insertion ang Office of the Vice President. The reason for that is because of parang impropriety, parang he has, the House of Representatives has been looked down upon because of these lewd photos that he posted with stacks of money, calling on the president to step down. What are your reasons for voting no? Why are you against the majority po? Like I said, we shouldn't be doing this before holding to account those who have been alleged of corruption not only outside of Congress but in Congress. And yung ikinagalit ko po ay yung mga may allegations of corruption mismo, yung bumoto para isuspend si Congressman Barzaga. Parang normal lang na nagigets niyo? Ito yung ito yung mga diversion nila. Yung mismong mga merong corruption issue sa Kamara, sila pa yung bumoto na isuspend si Barzaga. 'Di ba? Kita nyo kung gaano ka walang yaho itong administrasyon ni Marcos. Oo, administrasyon ni Marcos ito. Administrasyon, wag na kahit paikot-ikot sila na independent ang Kamara, hindi totoo 'yan. Administrasyon ni Marcos 'yan. Andun lang sa loob ng Kongreso. Pinag-uusapan pa paano kumita sa mga projects ng DPWH. Grabe. At parang ganyan kalala. Sa loob ng Kongreso, pinag-uusapan kung paano sila kikita sa DPWH. Critical ang Kongreso na tayo po ay nag-aakusa na nakakahiya si Congressman Barzaga, pero sa tingin ko mas nakakahiya po ang mga sangkot sa korupsyon ng mga kasamahan natin. You mean to say, my follow-up question, sorry Ricky, I mean to say despite this flood control scam and so many people are being investigated on, pinag-uusapan pa rin kung paano kikita sa loob ng Kongreso? Hindi pa sila natatakot? Definitely po. At kaya gustong-gusto ng mga iba pa nga ngayon na palakihin pa ang budget ng DPWH sa kanilang mga distrito. Wow. Kasi tuloy-tuloy pa ang porsyentuhan sa mga proyekto ng DPWH. Can I just say one word? Audacity. Oo nga ang lakas ng... Ako, can I say one word? Kupal ang tawag dyan. May pa-audacity pa yung... Hindi, sorry naman. Yung alam ko, English speaking kayo Hindi, para sa akin, sobrang kakupalan na yun. Di ba? Hindi ho yun pagmumura, yung salitang kupal, di ho pagmumura yan. Yan po ay term na parang nangungupal ka ng gagago ka. Mas malala pa sa panggagago yung ginagawa mo. Diba? Pag sinabi mong kinukupal mo yung tao, mas malala pa dun sa panggagago. Ganun yung tamang term Diba? Talagang malala. Mantakin mo, mga kababayan. Pinag-uusapan na ngayon yung tindi ng korupsyon, insertion, allocables. May mga nakasuhan na, may mga makukulong na. Actually, may nakulong na. Tapos, etong mga congressman natin, pinag-uusapan sa loob mismo. Sa loob mismo ng DPWH. Sa loob mismo ng Kamara. Pinag-uusapan kung paano sila makakakurap dito sa DPWH. Saan ka ba? Only in the Philippines. Anong loob? Akala ko, di ba, slinash nyo na nga yung budget rin ng DPWH? Ang balita nga daw po, gustong ibalik. Ibalik? Balita. Pero nasa Senado na ngayon di ba, yung budget po? Opo, pero magkakaroon ng BICAM pa. At yung Senado kasi is sinlash yung budget. Yes. So, gusto ng Congress, itaas muli. At ang dahilan, I guess, is pasabog yan, Kong, ha? Oo, pasabog yan, Kong, ha? Grabe, gusto pa nilang itaas uli. Dadalihin nila yan sa BICAM. Ganyan naman na usually ginagawa. Sinasabi nga nito, di ba sinasabi ng media na parang, di ba pinababa na nga, pati ng Senado. Oo.
Totoo naman eh. Ganun naman usually nangyayari, binababa. Kasi sa Senado, medyo independent pa eh. Konti lang naman ang mga sip-sip dyan, tulad ni Soto, tsaka nila Lacson. Pero medyo independent pa yan mag-isip. Ha? Pagbalik naman sa BICAM, di ba? Yung mga nakarang nangyari, pag-uusapan na lang ng ilang tao yan. Tapos, kakalikutin pa yan doon sa small committee. Yan yung sinasabi nila noon eh. Kakalikutin pa sa loob ng small committee. Ganong katindi. We have a DPWH budget. Kung I'm just curious, I'm sure lahat din ng mga nanonood sa atin, can you walk us through kung ano po yung proseso ng Ethics Committee? Paano nyo po sinabi kanina, kasi sinabi nyo, minadali siya kaya nakakagalit. Paano nyo po sinabi minadali? Ano po ba yung tamang proseso ng Ethics Committee ng Kamara de Representantes? Meron silang committee report that was given to us in my Viber thread 4:18 p.m. right before the vote was going to start. And Congressman Toby Chanco asked for interpellation, which was not granted. So there's basically no debate on the matter. And sa totoo lang naman po, hindi naman din sang-ayon ang karamihan ng mga kahapon sa ginawang ito. Pero parang napipilitan lang din ang mga miyembro ng mayorya na buo ayon sa anuman ang boto sa kanila. Pinapa-approve ng majority sa atin. Pero ang nakakalungkot lang po ay inuna ito amid all of the other issues that could instead be tackled in Congress, because October 13 was the last day in Congress that we had this high attendance for the approved budget. Wow. And then we were told to attend this afternoon, being told what it was for. Akala ko napaka-importanting bagay. Yung kailangan kasi ng 2/3 vote para mag-suspend ng member. So it shows the priorities of Congress. Sinasabi kasi ng iba, bakit sinasabi ko na dapat yung mga korap ang investigahan, hindi sabay. Yeah. Hindi ko sabay kasi ngayon lang nagkaroon ng ganitong karaming mga miyembro ng Kongreso na pina-attend ng Kongreso. Kasi tungkol naman sa corruption investigation, pagtungkol sa reforma ng DPWH, wala naman pong ganitong focus ang Kongreso ngayon. Question lang, pwede nyo ba sabihin sa amin, kaya nyo ba sabihin sa amin kung sino nagpapunta sa mga congressmen? Hindi, para yung bumoto? mga parties, bahala sa kanilang mga miyembro. So, mga parties lang nagsabi sa kanilang mga miyembro na attendance is required at yesterday's session. Okay. Kong Leviste, this is my question. Barring, let's say the flood control scam is not present right now, but based on the actions of Congressman Kiko Barzaga, do you think it warrants a suspension? Because they were saying it was parang very, it put the House on a very bad light. His 24 posts that they asked him to take down, lewd photos of women, stacks of money, without the flood control scam. Just his actions. But do you think that he should be suspended in terms of impropriety? Flood control scam yung nakakaya sa Kongreso eh. Masasabi natin, the corruption in DPWH is systemic and long-standing. Yeah. And I think anyone who is involved in receiving kickbacks from DPWH ay mas nakakahiya kaysa sa yung social media posts ni Congressman Barzaga. No, I mean in terms of let's put that aside, the DPWH, the budget, but his actions lang. Do you think it's proper? Yung point ko kasi, ma'am, ay ano yung standard natin to suspend a member? Yeah. Kasi kung ang standard natin ay kung sino man ang nakakahiya, as much as or more than Kiko Barzaga ang isususpend, baka napakarami po. Ayun na nga. Baka maubos ang House of Congress. Wala po ba yan sa inyong procedural book or sa inyong kumbaga guidelines kung ano talaga what makes it lewd? The point of Libiste is simple, di ba? I mean, sa dami-dami ng problema ng Kamara, ito ang pinagtuunan ng pansin. Wala namang problema kung kung eventually dininig yung hearing na para ipa-suspend o patanggal ipa-ethics si Kiko Barzaga, kung wala sanang iba pang issue na mas matindi at mas urgent
Di ba? Yun yung sinasabi niya. Ang daming urgent issues. Bakit hindi yun ang pinagtuunan ng pansin? Yun nga lang contractor eh. Yung mga congressman na contractor, sana yun ang pinagtuunan ng pansin. Di ba? Hindi eh. Talagang gaguhan lang eh. Yan yung sinasabi natin mga kababayan na isang, alam mo yon, isang way to divert issues. Pati to si Kiko ginagamit nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at